Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Happy New Year. First Wednesday of this year. So, salamat sa Panginoon sa inyo pong lahat, sa inyong patuloy na pagsama sa aming pag-aaral. So, welcome po. So, Jesus Said Ministry Church, dito po sa San Mateo Rizal. Ika 285th Sunday na po, or Wednesday, sorry. Every Sunday po, Luke chapter 7 na po kami, verse 36. And then, 9 o'clock po kami dyan. Ngayon po ay midweek service, Book of Joshua, the victory over Jericho. Mga kapatid, kami po ay nag-invite sa inyo, hindi lang sa online, kundi sa face-to-face o yung pagpunta po dito sa church. Welcome po kayo na makasama namin, maka-fellowship namin. Dito lang po kami sa San Mateo Rizal, number 23, Prater Village. Ampid San Mateo Rizal, Ampid 1. Pag ni-research niyo po yung Jesus Said sa Google Map, makikita niyo na po yung location. So we study the Bible, book by book, chapter by chapter, verse by verse. Inductive Bible study, ang method, and expository preaching po. So ngayon ay victory. So marami po tayong dinaanan na preparation from chapter 1, 2, 3 hanggang 5. Hanggang ito nga, yung magaganap na po ngayon sa chapter 6. So mabilis po yung yung pacing ng Book of Joshua. So ano na po ito, halos lahat ng mga law, statutes na nangyari for 40 years sa panahon ni Moses, halos na-maximize yung panahon na yon. And then, itong Book of Joshua ay napaka-bilis ng pacing o yung action. Full of action din po ito, kumbaga sa pelikula. Kaya, mga kapatid, samahan niyo po kami. And then, let's pray. Aming Diyos, in the name of the Lord Jesus, salamat po sa panahon na dumating po at lumipas 2025. At ngayon po ay pagdating ng 2026. Bagamat Lord, numero lang naman ang nabago. Ganun pa rin Lord, Monday to Sunday, andun pa rin ang araw, andun pa rin ang numero, andun pa rin yung month, January to December. So, numero lang ang nababago. So, salamat po. Pero salamat din dahil kami po ay patuloy ninyong pinagpapalang magkasama-sama sa pag-aaral. Doon din po sa mga kapatiran na nanonood online at sa mga ibang tao na hindi ko po kilala, salamat po sa kanila na pagsama sa amin. Nawa, sa pamamagitan ng biyaya mo aming Diyos at banal na Espiritu at sa pamamagitan ng iyong salita ay pagbuklurin mo po kami, manaig ang iyong mga kautusan at salita sa bawat puso namin, Panginoon. Ama, salamat. Tinataas ko po ito in the name of the Lord Jesus. We pray. Amen. Okay. So, Joshua chapter 6 verse 27. So, kung i-summarize po natin yung last teaching po natin, ano ho yun? December 31. Malapit na yung oras para salubungin ng bagong taon. So, preparation po yon. Kung maalala po ninyo, may 4 na event ang nangyari doon. Una, yung circumcision. Yung mga pinanganak sa ilang na mga lalaki, yun ay tinuli ni Joshua. Circumcision represents cleansing or cleaning and sanctification. Ito po yung pagpapaalala sa covenant ni Abraham patungo sa Diyos. Ano pa nangyari last teaching natin sa chapter 5?
celebration of Passover. First celebration of Passover inside Canaan. Ito po naman yung covenant given to Israel through Moses. Exodus chapter 12. Sinelebrate nila first time sa loob ng Canaan. So ano pa ang mga nangyari sa last teaching natin sa Joshua chapter 5? Nagkaroon po ng provision ng Lord. Yung mga pagkain na i-harvest nila inside Canaan, pwede na lang kainin. And then, saka huminto yung mana. So the turning point from wilderness into the promised land, isa sa mga palatandaan na huminto na po yung mana, na ang provision ng mana kay sa mga Israelita ay ibinigay ng Lord for 40 years. So, hindi sila nagutom, i-provide ng Panginoon. And then, ikalima, na-meet ni Joshua yung commander of the Lord's army. So, babalikan po natin yung 3 verses na yon, last 3 verses na yon sa chapter 5. Okay, so ngayon, itong Joshua chapter 6, ito na po yung kaganapan ng lahat ng kailang preparasyon. Ang Jericho po ay a gateway into the heart or a capital of Canaan, which is magiging capital noon ay Jerusalem. So, kailangan nilang, along the way, kailangan nilang mawala yung isang city na nakaharang dito patungo sa capital or sentro ng Canaan. So, tignan natin kung paano gagawin dito ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Joshua chapter 6 is about the beauty of victory, a conquest, and reclaiming the promised land by the Israel. Sige po, start muna po tayo na. Okay, sige. Start muna tayo ng verse 13. Basahin ko lang yung verse 13, mga kapatid. Chapter 5. Ito po yung last teaching natin, last 3 verses. Nang si Josue ay nasa may Jericho, kanya itinaas ang kanyang paningin. So, tinitignan niya yung lugar ng Jericho, yung walls. At nakita niyang nakatayo ang isang lalaki sa tapat niya na may tabak sa kanyang kamay. Lumapit sa kanyang kamay, may tabak sa kanyang kamay. Lumapit sa kanya si Josue at sinabi sa kanya, ikaw ba'y sa panig namin o sa aming mga kaaway? Okay? So dito mga kapatid, napatingin si Joshua sa wall, sa Jericho. Wala naman siya makikitang doon, kundi gate at wall. So nakita niya na mayroong isang tao, lalaki na mayroong tabak sa kanyang kamay. Nagtanong siya, ikaw ba'y sa panig namin o sa aming mga kaaway? Verse 14, at kanya sinabi, hindi. Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ng Panginoon. At si Josue ay sumubsob sa lupa at sumamba. At sinabi sa kanya, anong ipinag-uutos ng aking Panginoon sa kanyang lingkod? So si Joshua, nung nakita niya yon at narinig niya yung sinabi na ako ay naparito bilang pinuno, commander of the Lord's army. Sabi ni nung kausap niya. So napasubsob si Joshua sa lupa at sumamba. So nagtanong si Joshua dahil alam ni Joshua na ito ay heavenly being at tinawag niyang Panginoon. So sanay na po siya kay Moses na tuwing kausapin ni Lord si Moses, may mga commandments. Verse 15, sumagot ang pinuno ng hukbo ng Panginoon kay Josue, hubarin mo ang panyapak sa iyong paa sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal. At gayon ang ginawa ni Josue. So ito ay repeated event na nangyari before kay Moses 40 years ago in Exodus chapter 3 verse 5.
So, hindi pa sinasabi ni Lord kung ano yung ipag-uutos ni Lord kay Joshua. So dito, last week teaching natin, nabanggit ko nga po sa inyo na may dalawang picture na pwedeng i-address po dito. Una, si Jesus na bilang nag-reincarnate si Jesus. At dito ay yung tinatawag na pre-incarnate Jesus Christ na kung tawagin ay theophany, appearance of God through Jesus. So, dahil nga hindi naman imposible yon dahil kay Abraham, sabi ni Jesus in John chapter 8 verse 56, nakita ni Abraham ang mga araw ko at siya ay natuwa. So, bagamat hindi binanggit ni Jesus na nakita rin ni Joshua yung araw niya, pero siya yung pinakamalapit dahil yung tinatawag na commander ng hukbo ng Panginoon, which is written also in yung tinatawag natin sa Revelation chapter 19. Na yung picture doon, hindi binanggit ni John, ay banggitin ni John kung sino yon. Kasi sabi ni John, siya lang nakakaalam. Pero andun yung mga sign na si Jesus po ang pinatinutukoy na Lamb of God, yung dugo niya, tinubos niya. But anyway, sa oras nito mga kapatid, kaya binasa ko po yun para makita natin sa chapter 6 ano yung mga gustong iutos o instruction na sasabihin, let's say, ng Panginoon kay Joshua. Verse 1, ang Jericho nga ay ganap na nakasara dahil sa mga anak ni Israel. Wala nakakalabas at wala nakakapasok. So, ang nakasara dito yung gate. So, sa takot, alam naman natin dahil sa takot, binanggit yan ni Rahab in Joshua chapter 2, verse 8 to 11. Takot po sila talaga. So, habang andun na Israel, malapit na sa kanila, tinatanaw na nga ni Joshua, napakalapit na po talaga nito. Eh, hindi na po nagbubukas ng gate yung mga taga-Jericho sa takot. Verse 2, at sinabi ng Panginoon kay Josue, ito po yung instruction ng Panginoon. Verse 2 hanggang verse 5. At sinabi ng Panginoon kay Josue, tingnan mo, ibinigay ko na sa iyong kamay ang Jericho, ang hari nito at ang mga mandirigma. So kung titingnan natin, parang past tense na po, no? Ibinigay ko na sa iyong kamay ang Jericho, ang hari nito at ang mga mandirigma. Mga kapatid, madalas ganito ang Lord, yung bang, even sa panahon ni Moses, ibinigay ko na. Sabihin, kunin nyo na lang, andito na, ibinigay ko na. In New Testament, mga kapatid, ganun din ang mga praises ni Jesus. For example, doon sa Lord's Supper na sinasabi ni Jesus, this is my body na ibibigay ko sa inyo. No? Do this in remember of me, sabi ni Jesus. And this is my blood, yung katas, yung wine na sabi, gawin nyo ito bilang pag-aalala sa akin. That body and blood is represent of Christ sa kanyang kamatayan. Pero hindi pa siya patay nung sinabi niya yon. So, andun yung ano ng Panginoon yung nauuna siya na sinasabi niya, but later pa yung event. So, eto naman, ganun din, ibinigay ko na, past, future tense pa rin, kasi naando na talaga, na ibigay na to. Pero kailangan nilang i-claim o kaya kunin itong kanilang, i-reclaim lang nila to dahil taga rito po talaga sila. Si Abraham ay taga rito. Yung mga lahi ni Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya sabi, binigay ko na sa inyong mga kamay ang Jericho. Pag sinabing Jericho, yung buong city. Yung hari nito, hindi na pinanggit ko anong pangalan nito. At ang mga mandirigma. Ibig sabihin kahit yung mga mandirigma ay ibinigay na sa mga Israelita. Verse 3, lilibutin ninyo ang buong lungsod. Lahat ng mga lalaking mandirigma ay liligid na minsan sa lungsod. Gagawin ninyo ito sa loob ng 6 na araw. So mamaya may instruction po yung 6 na araw na yon. Verse 4, ang 7 pari ay magdadala ng 7 tambuli ng mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban.
At sa ikapitong araw ay inyong paliligiran ng 7 ulit ang bayan at ihipan ng mga pari ang mga tambuli. Itong tambuli na ito ay yung tinatawag na sa English po kasi trumpets po, mga kapatid. In Hebrew word, shofar kung tawagin, na sungay po ito ng ram o kaya ng tupa. Today, sa panahon ngayon ng mga Israelita, ginagamit pa rin ito ng mga Hudyo for the Jewish New Year, called, kung tawagin ay Rosh Hashanah. Actually, yung nangyari sa Australia, mga kapatid, Rosh Hashanah celebration yan eh. Yung may pinatay na maraming Hudyo, nagse-celebrate po sila doon. And the Day of Atonement called Yom Kippur. Ginagamit nila itong shofar, yung trumpets. But in our study, the trumpet used for the signal or signal to go and fight or signal of command. Ito ginagamit bilang sign, warning, go, fight. So once na narinig po yung trumpets, yung bang go signal na yon. Verse 5, kapag hinipan na nila ng matagal ang sungay ng tupa, so actually sa ikapitong araw ito actually. Kapag hinipan nila ng matagal ang sungay ng tupa at kapag inyo narinig ang tunog ng tambuli ay sisigaw ng malakas ang buong bayan. Ang pader ng lungsod ay guguho at ang buong bayan ay tuloy-tuloy sa nasasalakay. So ito po yung sinasabi ni Lord kay Joshua. Na kung titignan natin, pag sumigaw sila at tumunog na yung trumpets, at si Joshua po magbibigay ng go signal, sisigaw sila at yun lang ang magiging mangyayari, gagawin nila. Ang pader daw na lungsod ay guguho. Guguho po yun. Sisigaw lang sila, tutugtugan ng ibablow lang yung trumpets. Guguho na yung pader. At ang buong bayan ay tuloy-tuloy na sasalakay, yung buong bayan ng Israelita. So kung titignan mo, na para kay Joshua, ano na to, very common na po ito talaga kasi marami na po siya na-witness sa panahon ni Moses kung paano kumikilos ang kamay ng Diyos. At na-experience ni Joshua, tumawid po sila sa ilog, Jordan, ano pa ba? So nakita niya yung mga ginawa ng Lord, na siya na yung nagpa-facilitate. Siya na po in charge after ni Moses. Kaya yung faith po ni Joshua is very matured. Una, nakita niya kay Moses. Ngayon, na-experience niya, first time. And then, ito na naman po, meron namang utos ang Panginoon na kailangan ulit mag-invest si Joshua ng faith, pananampalataya. Kung titignan ito ni Joshua, sisigaw lang sila, kasama ang pagtunog ng trompeta, guguho na ang wall, which is impossible. Wala po silang gagawin, kundi yon. Pero kailangan ni Joshua ulit mag-gain ulit ng pananampalataya sa ibang event. First time kasi to. Kung yung wall at kung yung tubig sa Jordan River, ginawa na yun ni Lord kay Moses sa Red Sea. Ito iba. Kaya pwede mong isipin o pwede isipin ni Joshua, parang iba to But alam ni Joshua kung sino yung kausap niya. Although different bago event, but same Lord, same God na alam niya na may kakayahang gawin ang mga bagay na ito. So minsan ganun po mga kapatid, no? Kahit sa mga buhay natin, minsan kakaiba itong nangyayari. Pero alam natin, God is in control. Alam natin the same God nung nakita ni Joshua yung mga pangyayari noon, panahon ni Moses, and then panahon niya when they are crossing the
Jordan River. Magkaiba man, pero alam ni Joshua, sino ang nangako sa kanya. In Joshua chapter 1, verse 1 to 9, that God said to Joshua that I never leave you nor forsake you. Di ba, inutusan kita? Tumayo ka na. Parang gano'n, di ba? Naalala niyo yung Joshua 1. So, na-encourage ni Lord that I never leave you nor forsake you. Kasama mo ako. So, ngayon, may panibagong itsura. Una, sisigaw yung mga taong bayan, yung trumpets, hihipan. Pangalawa, sisigaw lang yung mga taong bayan, guguho ng pader. And after noon, sasalakay na sila. So, ito yung apat na instruction ni Lord na kailangan may gabay ito ng kanilang pananampalataya. At ganda din ng mga Israelita. So, verse 6, ito na po yung start ng instruction na sasabihin naman ni Joshua sa mga Israelita. Kaya tinawag ni Josue na anak ni Nun ang mga pari. At sinabi sa kanila, buhatin ninyo ang kaba ng tipan. 7 pari ang magdala ng 7 tambuli ng mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban ng Panginoon. So, ito instruction na tinuro ni Lord kay Joshua. Verse 7, at kanyang sinabi sa bayan, sumulong kayo at lumakad sa palibot ng lungsod at palakarin ninyo ang mga lalaking may sandata sa unahan ng kaban ng Panginoon. So, may 7 pang pari na magdadala ng 7 tambuli, pero may mauuna pa rin na mga may dalang sandata ng mga lalaki sa unahan ng kaban. So, verse 8, nang makapagsalita na si Josue sa bayan, ang 7 pari na may dalang 7 tambuli ng mga sungay ng tupa sa harapan ng Panginoon ay lumakad na pasulong at hinipan ang mga tambuli at ang kaba ng tipan ng Panginoon ay sumunod sa kanila. So, ando yung marching order. May mauuna. Actually, may mauuna dito na mga may hawak na sandata. Tapos susunod. Mamaya may marching order din. Tapos nakasunod yung 7 pari na mayroong trumpets at yung kaba ng tipan, dala rin ng pari. So, kung titignan natin doon, mamaya meron din nakalagay yung gwardiya sa likod ng kaba ng tipan. So, sila yung mga sisigaw, tutunog ng trompeta, at yung pari may hawak, may dalapit-bit na Ark of the Covenant. So, yun ang marching order. Verse 9, ang mga lalaki may sandata ay nauna sa mga pari na humihihip ng mga tambuli. So, meron din mga lalaki, may mga sandata. At ang bantay sa likuran ay sumusunod sa kaban. Ito po yung gwardiya, kung tawagin. Habang ang mga tambuli ay patuloy na hinihipan. So, bukod sa 7 priests, meron pang lalaki sa unahan na may tabak din at meron din bublo ng trumpets. Verse 10, at inuutos ni Josue sa bayan, huwag kayong, verse 10, verse 10, ang inutos ni Josue sa bayan, huwag kayong sisigaw ni marinig ang inyong tinig, ni magsasalita ng anumang salita hanggang sa araw na aking sabihin kayo'y sumigaw, at saka lamang kayo sisigaw. Okay. So dito may instruction si Joshua na may oras ng pagsigaw, may panahon ng pagsigaw. Hihintayin yung sign ni Joshua. Verse 11. Verse 11 to 13, ito po yung unang araw o unang kasi 6 na araw silang once lang sila iikot. Sa ikapito po ay sila ay sabay-sabay na po na sisigaw sa 7 times na iikot sa perimeter wall ng Jericho. So verse 11, kaya't kanyang inilibot na minsan sa lungsod ang kaba ng Panginoon
Sila'y pumasok sa kampo at nagpalipas ng gabi doon. So yung kampo dito kung saan nakatira yung mga Israelita, yung tent. So yun ang kailang camp. So kung makikita natin mga kapatid, binanggit sa Deuteronomy, kung daw nagkakamali, nasa Book of Numbers, na how many times silang nagkampo nasa 40 plus sa kabila ng Jordan. Pero dito, ito yung kampo nila na masabi natin nasa kabila na sila, nasa sakop na sila ng Kanaan. Ngayon, verse 12, ang 7 pari, kinaumagahan si Josue ay bumangon maaga at binuhat ng mga pari ang kaban ng Panginoon. Okay? Verse 13, ang 7 pari na may dalang 7 tambuli na mga sungay ng tupa ay lumakad na pasulong sa unahan ng kaban ng Panginoon habang patuloy na hinihipan ang mga tambuli. Ang mga lalaki may sandata ay nauna sa kanila. At ang bantay sa likuran ay sumusunod sa kaban ng Panginoon habang patuloy na hinihipan ang mga tambuli. Okay. So, ito po yung unang araw na ang setup ng marching nila ay mayroon pong binabanggit dito yung armed men, soldiers, na may sandata. And then 7 priests with 7 trumpets. And number 3, Ark of the Covenant na may hawak yung pari. And then ika-4 yung rear guard sa likuran ng kaban ng tipan ng Panginoon. Okay, so yung by order yung kanilang position. And then verse 14, yun yung una, no? And then verse 14, sa ikalawang araw, ay minsan silang lumakad sa palibot ng lungsod at bumalik sila sa kampo. Gayon ang kanilang ginawa sa loob ng 6 na araw. So, sa verse 11 to 13, doon makikita yung yung marching order nila. At sa verse 14, sa ikalawang araw, ganun din ang ginawa nila for 6 days. Sabi naman ng Panginoon sa kanila, lilibutin ninyo ang lahat, liligid kayo minsan sa loob ng liligid kayo minsan sa lungsod. In verse 3, nakalagay, gagawin niyo ito sa loob ng 6 na araw. So, once lang sila iikot every day hanggang ika-6 na araw. And then, sa ika-7 araw, yun po ang mangyayari. Ito na po, sa ika-7 araw. Verse 15, at nangyari ng ika-7 araw nang mag-uumaga na, sila'y maagang bumangon at 7 ulit silang lumakad sa palibot ng lungsod sa gayunding paraan. Nang araw lamang na iyon, sila lumakad ng 7 ulit sa palibot ng lungsod. So, yun yung instruction, yun ang utos na nasusunod po ng mga Israelita. And then verse 16, sa ika-7 ulit ng hipan ng mga pari ng mga tambuli ay sinabi ni Josue sa bayan, sumigaw kayo, sapagkat ibinigay na ng Panginoon sa inyo ang lungsod. Okay, kung titingnan natin, even in English version ng Bible, wala po nakalagay kung ano isisigaw nila, no? Pero sa Bible commentary, baka ito rin daw isinigaw nila, yung ibinigay na ng Panginoon ang lungsod. Ibinigay na ng Panginoon yung lungsod. So yun ang according sa Bible praise na sinasabi na maaring daw ay sinigaw ng mga Israelita. For the Lord has given you the city. For the Lord given you the city. Ito raw ang maaaring sinisigaw. Whatever, mga kapatid, kung ano sinisigaw. So, hindi naman sila sisigaw lamang, magbibigay ng ingay. But anyway, sige po, tuloy lang natin. Verse 17, ang lungsod, pati ang lahat. Verse 17, and
19, may second instruction si Lord kapag nakapasok na sila sa loob. So, yung unang instruction kanina, kung paano mawawasak o masisira ang perimeter walls ng Jericho, City of Jericho. Ngayon, may instruction ulit ang Lord na kapag nakapasok na kayo sa loob, ito yung inyong mga gagawin. Verse 17, ano po ba yon? Ang lungsod, pati ang lahat ng naroon ay itatalaga sa Panginoon sa pagkawasak. So, ibig sabihin, lahat po yon. Tangi si Rehab na upahang babae siya at ang lahat ng kasama niya sa bahay ang mananatiling buhay sapagkat kanya ikinubli ang mga sugo na ating isinugo. So, ang instruction ni Lord, destroy everything inside the Jericho. So, the city shall be doomed by the Lord to destruction. Nakatalaga po ito sa Panginoon. Except Rahab. So, kung mayroong wawasakin, kung mayroong ipapahamak ang Panginoon, mayroong naman siyang iiligtas. Ito po ay si Rahab. Mamaya, malalaman natin why. So, Rahab and her family. Verse 18, ito pa ho yung instruction upon entering the Canaan, city Jericho. Ngunit kayo, sabi dito, layuan ninyo ang mga itinalagang bagay sa mga Israelita. Baka kapag naitalaga na sa inyo ay kumuha kayo ng anuman sa itinalagang bagay. Sa gayoy susumpain dahil sa inyo ang kampo ng Israel at magkakaroon ng kaguluhan. Actually, ito sa part na ito, magkakaproblema ang Israelita. By the way, next week na po natin yung pag-aaralan in chapter 7. So, pagdating dito, upon the entering city of Jericho, may mga violation na po dito ang mga Israelita, but next week na po natin pag-usapan. Pero instruction, walang gagalaw dito. Ano po ba yung mga yon? Verse 19, ano ba yung mga bagay na itatalaga? Verse 19, ngunit lahat ng pila, ginto, mga sisidlang taso at bakal ay banal sa Panginoon. Ang mga ito ay papasok sa kabangyaman ng Panginoon. Ito yung kayamanan. Ito po ay ipapasok po sa kabangyaman ng Panginoon, sa treasure box or ano ng Panginoon. Ito po yung makukuha kayamanan sa loob. Ito lang po yung mga hindi nila wawasakin. Si Rehab at yung family ni Rehab, tsaka pilak, ginto, tanso, bakal. Mamaya malalaman natin kung ano-ano yung mga sisirain at wawasakin ng Panginoon. Verse 19, verse 20. Kaya't sumigaw ang bayan. So, ibig sabihin, ito yung application na, execution. Kaya sumigaw ang bayan at hinipan ang mga tambuli. Nang marinig ng bayan ang tunog ng tambuli, ang bayan ay sumigaw ng napakalakas. So, ang sign dito, once na tumagal ang kasi everyday po kasi hinihipan yun eh. Pero once na tumagal, according sa verse 4, na pag hinipan ng pari na matagal, verse 5 yata, yun ang hudyat para sumigaw na sila. Kaya sumigaw ang bayan at hinipan ang mga tambuli. Nang marinig ng bayan ang tunog ng tambuli, ang bayan ay sumigaw ng napakalakas. Ang pader ay gumuho, kaya't ang bayan ay lumusob sa lungsod. Ang bawat lalaki ay tuloy-tuloy na pumasok at kanilang sinapop ang lungsod.
natupad yung sinabi ng Panginoon. Wala silang gagawin, wala silang maso para gibain yun, wala silang, ano pa tawag dito, jackhammer para gibain yun. So sisigaw lang sila at yung tambuli ay yung horn yan ay ibublow. So mga kapatid, hindi nila kasi mapasok yung Jericho, sarado po. Very secured po yung Jericho. Matibay po. Marami po nagsasabi matibay ang Jericho wall na umaasa ang mga taga-Jericho na didepensahan sila ng wall. Para kay Lord, wala pong ganon. So gumuho po yun. Pumasok sila, sinakop ang lungsod. Tuloy-tuloy yung mga lalaki. So siguro na nagulat po yung mga taga-Jericho. Nangyari lahat ng mga bagay nito dahil sa kanilang pananampalataya at sa pagsunod sa instruction ng Diyos. Yun ang utos eh. So, nasunod po yun dahil sila'y sumunod. Verse 21, kanilang lubos na pinuksa ang talim ng tabak ang lahat ng nasa lungsod. Lahat. Maging lalaki at babae, ang bata at matatanda, ang baka, tupa at asno. Dito po, lahat po ito utos ng Panginoon. Wala man lang nabanggit dito, walang nabanggit na ganun eksakto. Pero yung pagsunod nila ay maliwanag po yung sinasabi sa verse 17 na si Rehab lang ang ititira, pamilya niya. Tapos, yung mga ginto, pila, yun lang ang matitira. Once na hindi na nabanggit yung iba dito, kasama sila sa pupuksain. So nakatakda na po talaga ang Jericho sa destruction. Kung titingnan natin, no, parang marahas. Parang napakalungkot tignan na ganong karahas ang mga pangyayari. Brutal, di ba? Pero clear instruction po ito ni Lord. Sumunod lang po ang mga Israelita sa utos ng Panginoon. Kaya nga nung in Joshua chapter 2, nung pumasok sa eksena si Rehab, pumasok yung mga spies, 2 espiya po yon. So sabi ng espiya, huwag niyo ikukwento, baka masunog, mga ganon. Huwag niyo ikukwento sa mga tao, basta kayo lang nakakaalam, na ang pakay ng mga Israelita. Actually, yung kailan lang, 2 days ago ba o 3 days ago, nung nilusob ng US yung Venezuela against the law. Una, dapat ipapasa muna sa Congress yun nila. Pero sabi ng mga ibang komentary kapag ipinasok mo sa Congress, nasusunog yung plano na nakakaalam, may leakage. So parang violation of sovereignty ang nangyari, no? But anyway, hindi natin alam yung sila yun eh. So ang natatakot doon, marami nagre-react. Actually, nagre-react mga politiko. Kasi politiko po yung dinukot ng US. So tayong taong bayan, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot doon. Wala tayong kinalaman doon. So mga politiko lang ang pwedeng ma-involve doon, no? Pwedeng gawa ng US. Anyway, whatever, kung ano man yung violation na yun, it's about bahala ng Lord doon. But ganun pa man,
Na nangyari po ito na na-surprise po yung Jericho, walang nakakaalam, only Rahab. So, okay? So, verse 22. At sinabi ni Josue sa dalawang lalaking naniktik sa lupain, yung spies na nauna doon sa chapter 2 ng Joshua. Pumasok kayo sa bahay ng upahang babae at iligtas ninyo roon ang babae at ang lahat niyang ari-arian. Ilabas. Gaya ng inyong ipinangako sa kanya. So, andun yung covenant nila na isa-save. Actually, ang covenant nila, sabi nung spies, kapag may nangyari sa amin at nalaman ito, may nangyari sa amin, mananagot kayo sa amin. Sabihin, tapos na yung covenant natin. Lulusubin namin kayo, papatayin din namin kayo. Tapos, kapag pumasok kami at meron kayong kamag-anak na nasa labas, hindi namin kikilalanin yon. Mamamatay po yon, sabi ng spies. Ngayon, kaya nga inipon nung spies, ipunin ninyo yung kamag-anak ninyo sa loob. Ang hudyat po dyan, yung ingay po ng horn, ingay po ng sigaw ng Israelita, malalaman po yun ni Rahab. Kaya sabi dito, kapag pumasok kami, at nasa labas yung kamag-anak ninyo, hindi namin kikilalanin yun. Basta meron pong tinatawag na ribbon, I think yung ribbon ba yun, na sign sa labas ng bahay na red. Scarlet yata yon, at palatandaan na doon ang bahay ni Rahab. At lahat ng nando sa loob, hindi gagalawin ng mga Israelita. Tapos sabi naman nung mga spies, kapag may nanakit sa inyo sa loob ng bahay ninyo, pumasok na nanakit, mananagot yon sa inyo. So, ibig sabihin, nagkasundo sila. Ibig sabihin, mananagot yun sa Panginoon kapag ganun. So, sa madaling salita, ito na nga po yon, inutos ni Joshua na yung yung upahang babae, si Rahab nga po yun, ilabas ninyo. At ang lahat niya ari-arian, gaya ng inyong ipinangako sa kanya. Verse 23. Kaya't ang mga binatang espiya ay pumasok at inilabas si Rahab, ang kanyang ama, ina, mga kapatid at lahat ng kanyang ari-arian. Ang lahat niyang kamag-anak ay kanila ring inilabas at sila ay inilagay sa labas ng kampo ng Israel. Kasi nga po, i-destroy po yun eh. So, nilabas po sila. Iningatan po sila, proteksyonan po sila ng mga Israelita. Lalo na yung dalawa nakakaalam na spies. Verse 24. Bakit po sila inilabas? Verse 24. At kanilang sinunog ng apoy ang lungsod at ang lahat ng naroroon. Tanging ang pilak at ginto, mga sisidlang tanso, yung mga lagay ng tanso at bakal ang kanilang ipinasok sa kamangyaman ng bahay ng Panginoon. Okay. So, nilabas po nila si Rahab, pati kayamanan nila Rahab, pera, lahat, ari-arian, mga damit. Wala na po natira doon kasi nga, susunugin yon pati yung bahay ni Rahab. So, sila po ay iniligtas ng mga Israelita. Wala pong napahamak. Pag binasa niyo po yung Book of Joshua, dito wala po sila napakinabangang bahay kasi nga sinunog po. But the rest of the city like Jerusalem, ano pa ba yung marami po mga city na natalo lang po yung mga kings, 31 kings po yung matatalo dito eh. Sa isa lang to. Ang tangi na sinunog ng mga Israelita yung Ai, tsaka itong city of Ai, tsaka itong city of Jericho. In Joshua chapter 8, verse 28, susunugin po yung city of Ai. So, dalawa lang po yon. Ibig sabihin, hindi pa kikinabangan yung mga bahay doon. I-destroy po yung susunugin po yon. Parang magkakaroon ng total demolition.
Pero the rest ng mga city inside Canaan, pakikinabangan po nilang mga Israelita. Sila ay titira doon sa bahay na yun. Kaya makiklaim nila yung lugar na yon. Package na po eh. With ano tawag dito? With house and lot. With house and lot. Although, ang nakalaan sa kanila is yung property, yung lot, but kasama na po doon yung mga residences na iba, the rest. But sa Jericho tsaka sa City of Ai, wala po silang mamamanang bahay po doon. So verse 25, ngunit si Rehab na upahang babae, ang sambahayan ng kanyang ama, at ang lahat niyang ari-arian ay iniligtas ni Josue. Siya'y nanirahan kasama ng Israel hanggang sa araw na ito, sapagkat kanyang itinubli ang mga sugo na ipinadala ni Josue upang maniktik sa Jericho. Ibig sabihin, sumunod si Rehab sa kanilang covenant. Sumunod din ang mga Israelita na dalawang espiya sa kanilang covenant. Yung sumpaan po nila. Ibig sabihin, wala po ditong namatay na kahit isang Israelita. Kasi po, anyway, pag binasa na po natin ito, wala po. Samantalang ang sabi nga ni nung dalawang espiya, sa Joshua chapter 2, actually, sabi po dito, Joshua chapter 2, verse 12, sabi ni Rehab pala, kaya't ngayon, sumampa kayo sa akin, sa Panginoon, yaman ako'y nagmagandang loob sa inyo, ay magmagandang loob din naman kayo sa sambahayan ng aking magulang. Bigyan niyo ako ng tunay na tanda, na ililigtas ninyong buhay ang aking ama, ililigtas ninyong buhay ang aking ama, mga ina, mga kapatid, lalaki, babae, at ang lahat nilang ari-arian. Ito po yung sumpaan nila, yung covenant natin yung ililigtas ang aming mga buhay sa kamatayan. Verse 14, Joshua 2 po. Joshua 2, verse 14. At sinabi ng mga lalaki sa kanya, ang aming buhay ay sa iyo. Kung hindi ninyo ihahayag itong aming pakay, kapag ibinigay sa amin ng Panginoon ang lupain, kami ay magmamagandang loob at magiging tapat sa inyo. Verse 15, kung magagay, kanyang pinababa sila sa pamamagitan ng isang lubid sa bintana. Okay, sa bintana, sapagkat ang kanyang bahay ay nasa pader na kanyang at siya ay nakatira sa pader. Verse 16, sinabi niya sa kanila, pumaron kayo sa bundok, baka kayo abutan ng mga humahabol sa inyo. At sinabi ng mga lalaki, verse 17, Joshua 2:17, ito po yung sabi dito, at sinabi ng mga lalaki sa kanya, kami ay mapapalaya mula sa sumpaang ito na iyong ipinasumpa sa amin. Kapag kami ay pumasok sa lupain, itatali mo ang iyong panalim pula sa bitana na ginamit mo sa pagbaba sa amin, titipunin mo sa loob ng bahay ang iyong ama at iyong ina, iyong mga kapatid, ang buong sambayan ng iyong ama. Kung may sino mang lumabas sa mga lansangan mula sa pintuan ng iyong bahay, sila ay mananagot sa sarili ng kamatayan kasi lulusubin nga. At kami ay magiging walang kasalanan, sabi ng mga espiya. Ngunit kung may magbuhat ng kamay sa sino mang kasama mo sa bahay, kami ang mananagot sa kanyang kamatayan. Ngunit kung iyong ihahayag ito, aming pakay, ibig sabihin kung kwento, ay magiging malaya kami sa sumpa sa iyong ipinagawa sa amin. Magbi-breach of contract ba tao? Anyway, contract is another term of covenant. Masisira na po yon, hindi na po susunod ng mga espiya, mga Israelita kapag nagkaroon ng leakage. Kaya dapat tahimik lang si Rehab. Verse 21, at kanya sinabi, ayon sa iyong mga salita, sabi ni Rehab, siya ay nawa mangyari. At kanyang pinagpaalam sila at sila umalis at itinali niya ang panalim pula sa bintana. So, yun ang covenant po nila. So, ngayon, natupad po yun. Ngayon, dito na po tayo sa Joshua chapter 6 verse 25. Natupad po yun, kaya naligtas po si Rehab. Yung covenant, yung kasunduan. Kaya mga kapatid, so Rehab and her family saved because of
saved by the Lord because of their covenants na natupad sa isa't isa, no? So, naging citizen sila ng Israel. Sabi dito, siya'y nanirahang kasama ng Israel. Sabi sa verse 25. Nagkaroon siya ng relasyon sa mga Israelita na siya ay hindi Israelita. Siya ay nagkaroon siya ay pagano, siya ay, let's say, gentil, hindi siya Israelita, pero siya po ay naging Israelita na, naging dayuhan. Mga kapatid, welcome po sa family ni Abraham, ang mga hindi Israelita. Utos po ito ng Panginoon kay Abraham. Tuliin mo ang lahat ng mga anak mo, alipin. Ang alipin po, hindi Israelita, ang tinutukoy doon. Kasi may mga naging alipin si Abraham na galing Egypt. Nagregalo nga si sa kanya, yung, sino ba ito? Yung emperor ng, kasi nga nagkagusto kay Sarah. Nagregalo ng alipin. So, nagkaroon siya ng alipin na taga-Egypt. Isa dito si Rahab. Si Hagar. But anyway, mga kapatid, sabi ang utos po ay lahat ng mga panganganak na lalaki sa sambayanan ni Abraham kahit hindi Israelita ay tutuliin para magkaroon ng relasyon sa Israelita at kay Abraham. So ngayon dito, welcome po ito. Magiging citizen siya ng Israel, si Rahab and her family. So, in two important things, gusto ko lang isigit dito bago tayo verse 26 and 27. Dalawang bagay na mahalaga na maunawaan din natin. No? Ano po ba ang nakaligtas kay Rahab? Bakit po siya niligtas ng Panginoon? Niligtas din siya ng mga Israelita. Samantalang lahat ng mga tao sa Jericho patay. Even yung mga bata, matatanda, walang sinisino. Pati yung mga tupa, hindi ka tanggap-tanggap kay Lord kahit na tupa ay tinatanggap niya para sa sin offering, burn offering. Basta iba ang nag-alaga nito, iba ang nagpalaki nito. Marumi sa Panginoon yun. But how the Lord saved Rahab and her family? First, because of fear of Rahab before the Lord of Israel. Natakot po si Rahab kaya nagmagandang loob siya sa mga spies. Tingnan natin yung Joshua chapter 2, verse 8 to 9. Bago sila natulog, ay kanyang inakyat sila sa bubungan. Ito yung mga binanggit ko kanina rin na mga previous conversation ng spies tsaka ni Rahab. At sinabi niya sa mga lalaki, mga espiya, nalalaman ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain. At ang pagkatakot sa inyo ay dumating sa amin. At ang lahat ng naninirahan sa lupain ay nanghina sa harapan ninyo. So, ito yung nagligtas kay Rahab. Yung natakot siya. Natakot siya sa mga Israelita. So, at sa Diyos ng Israelita. Ano pa ang dahilan ng pagkaligtas niya? Second, because of the true faith of Rahab to the Lord of Israel or before the Lord of Israel. Sundan lang natin yun. Joshua chapter 2 verse 10 to 11. Ito po yung pananampalataya niya. Sapagkat aming nabalitaan kung paano tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na pula sa harapan ninyo. Nabalitaan nila. Nang kayo lumabas sa Ehipto at kung ano ang inyong ginawa sa dalawang hari ng mga Amoreo na nasa kabila ng Jordan, kay Sihon at kay Og, na inyong lubos na pinuksa. Powerful si Og tsaka si Sihon. Makapangyarihan po yan. Pero ano ba naman, city lang ang Jericho. Kaya alam nila na maliit lang sila. Pero pinuksa yun ng Israel. At sabi dito sa verse 11, nang mabalitaan namin iyon, ay nanlumo ang aming puso ni walang tapang na naiwan sa sinumang tao dahil sa inyo. Kaya nga sarado yung Jericho nung dumating na sila eh. Bago ikutan po ito, sarado dahil takot talaga sila. Tapos sabi dito, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa itaas at sa lupa.
sa ibaba. Nanampalataya siya sa Diyos ng Israel na kino-confirm niya, dinideclare niya na ang Diyos ninyo ay ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa itaas, at sa lupa, sa ibaba. Ang Jericho, mga kapatid, mga Kanaan din to anak ni Kanaan to. May mga Diyos-Diyosan po ito. Mga Hittites po ito, mga anak dito ni nagkalat na po yung mga anak ni Kanaan dito. May mga Diyos-Diyosan din to Pero ngayon, dahil sa naginawa ng Lord sa mga Israelita, nakita nila or nabalitaan nila yung ginawa. Doon pa lang, naniwala na si Rehab. True faith, sa pamamagitan ng pananampalataya ay naging Israelita siya. Ang citizenship niya ay Israelites. Nagkaroon siya ng relasyon sa anak ng Diyos. In Old Testament, may binabanggit po si Lord na tinuri niya anak ng Israel. Don't you know, my dear brother and sisters, kung may takot tayo sa Panginoon, naniwala ba kayo na maliligtas ka rin? Kung meron kang takot sa Panginoon, kung may takot tayo sa Panginoon, maliligtas din tayo. Tulad ni Rehab. Sabi sa Kawikaan 19, verse 23, ang takot sa Panginoon ay patungo sa buhay at ang mayroon yon ay magpapahingang may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng kapinsalaan. Kawikaan 14, verse 27, ang takot sa Panginoon ay bukal ng buhay upang makaiwas ang tao sa mga bitag ng kamatayan. And then, syempre, yung pananampalataya, John 3:16 nga lang, very clear For God so loved the world, di ba? Yung pananampalataya ng isang tao kay Jesus, that He gave His only begotten Son, whoever believes in Him will not perish but to have an eternal life, di ba? So, ang pananampalataya, tulad ng pananampalataya ni Rehab sa Diyos ng Israel, at tulad ng pananampalataya natin din sa panahon ng bagong tipan kay Kristo, kapag nanampalataya tayo, magiging anak ka rin ng Diyos. Magkakaroon ka ng relasyon sa Diyos. Katulad ni Rehab, naging citizen of Israel siya. Naging anak na rin siya ng Diyos. Tinuturing ni Lord ang Israel ay anak ng Diyos. Sabi sa 1, chapter 1, verse 12 to 13, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. At sino man yung maging anak ng Diyos, ikaw ay citizen of in heaven. Philippians 3:20 to 21. 12, John 1:13, sorry. Na ipinanganak. So, nagiging anak ka ng Diyos. Hindi sa dugo, o sa kalooban ng laman, o sa kalooban ng tao, kundi pinanganak ng Diyos, kundi ng Diyos. So, born in the Spirit and in water. Philippians 3:20 to 21, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Yeso Kristo. Okay, so tuloy natin, verse 26 hanggang 27. O 21, hindi pa rin tapos. Na siyang magbabago ng ating hamak ng katawan, upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Kasi nga citizen of heaven. Ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya, upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Okay. So, last 2 verses po tayo. Joshua 6. Sumumpa si Josue ng sumpa sa kanila. Ng panahong iyon na sinabi o sinasabi, sumpain sa harapan ng Panginoon ang taong magbabangon at muling magtatayo itong lungsod ng Jericho. Sa halaga ng kanyang panganay ay ilalagay niya ang saligan nito. At sa halaga ng kanyang bunsong lalaki ay itatayo niya ang mga pintuan nito. Actually, may magtatayo po nito. Pero bakit po sinasabi po ito ni Joshua? Ayaw niya ng sinunog po ito para maging flat po ito Para ma-demolish po ito. Bakit ayaw ni Joshua? Mga kapatid, tandaan po natin na ang Jericho ay strategically crucial as the first fortified city Israel encountered after crossing the Jordan, serving itong Jericho as a gateway to the central highlands of Canaan. Hindi makakarating, perhaps ganito, hindi makakarating mga Israelita doon sa tinatawag na heart of Canaan, yung Jerusalem.
Nakaharang po itong city na ito. Nakaharang po ito. So, kailangan itong i-destroy. Kailangan itong alisin. So, bilang Kristiyano, anumang hadlang natin patungo kay Kristo, di ba? Mahalaga dapat mawala yung hadlang na yun. And then last verse, 27, kaya't ang Panginoon ay naging kasama ni Josue at ang kanyang kabantugan, yung popularity niya ay lumaganap sa buong lupain. Dahil kasama niya ang Diyos. The first victory of Israel over Jericho is remarkable history in Israel. So now, bilang Kristiyano, tinanggal ni Lord yung Jericho sa landas para sila ay makatawid patungo pa sa City of Ai, dahil pang city na pupuntahan ng Israel. Ito pa lang yung umpisa. Pero tinanggal ng Lord. Sinunog siya at yung susunod na bayan ay susunugin din po yon. So I personally believe, mga kapatid, kasi ito yung daan. So kailangan wala na po itong mga bahay-bahay. Itong lugar na ito, nadadaanan nila. Pero after nitong dalawang pagsunog, itong Jericho and Ai, after nito, mga kapatid, ay the rest of the city, Bethlehem, Jerusalem, hindi na po pinasusunog ng Lord yon. Paalis, papatay na lang po yung mga kings, yung mga taong bayan, and then, kasi nga, makakatira po sila. Kailangan lang pakinabangan yung mga bahay doon. But anyway, mga kapatid, sa ating buhay Kristiyano, lalo na ngayon, very fresh pa yung New Year sa buhay natin, hindi naman masama mag-isip, magplano ng mga panukalang gusto natin gawin for this New Year. So bilang Kristiyano, ating pananampalataya, gusto rin nating lumakad to walk with the Lord according to His image or Word of God, according to His picture. Pero may mga hadlang. Hindi natin maiwasan na may mga hindrances along the way patungo kay Jesus. So, paano itong mawawala? Tulad ng mga Israelita, we have 3 principles, mga kapatid, na pwede nating tignan paano mawawala itong hadlang na ito para tayo makalakad at makapunta tayo sa gusto ng Lord, sa kabutihan na gusto ng Panginoon. So, number 1, follow the instruction of God through faith. So, nasunod po yung instruction ni Lord. Yung maliban lang yung kasi binanggit ko kanina na sa chapter 7 pa natin makikita yung yung nilabag ng mga Israelita. Yung verse 18 po and 19, nilabag po yung mga Israelita. Hindi naman lahat. May isang tao lang. Pero nadamay po sila. But the rest, sinunod po nila yung instruction. Yung marching ay order, sisigaw, yung trumpets, i-blow, yung mga six times silang iikot, once, and then ikapito, 7 times. So lahat yun nasunod, mga kapatid. So bilang tayo mananampalataya, follow the instruction. Through faith, katulad nila, Samba, Hebrew 11:30, sabi rito, sa pananampalataya, gumawa ang pader ng Jericho. Pagkatapos na malipot sa loob ng 7 araw. Through faith, sabi dito ng author ng Hebrew. Actually, marami na pong verses sa Bible na sa pamamagitan ng pananampalataya. Sumunod si Joshua, sumunod si Moses, ang dami sumunod, si David, ang dami po mga example through faith na execute po yung mga utos ng Panginoon. And even si Jesus, number 1 example, si Christ. Kung hindi po sumunod si Jesus, kung hindi rin siya nanampalataya, mga kapatid, mahirap yung na-experience ni Jesus. Biro mo yung isang Son of God na walang kamatayan, makakaranas ng kamatayan. Hindi. Tayo, tao, okay lang, tanggap na natin na mamamatay tayo. But si Jesus, mahirap tanggapin yung kamatayan na yun, pero ginawa niya because of faith. Number 2, walk with God, walk with the Word of God and in the presence of God.
So, una-una, yung Word of God represents Jesus and the trumpet. Mahaba kasi ito eh. But please read Ezekiel 33 verse 1 to 7. Ezekiel 33 verse 1 to 7. Partially, ang sabi po doon, gusto ko lang i-share na once na merong kalaban, yung watchtower uh, na tao na ano, kapag may kalaban, kailangan i-blow niya yung kanyang horn para makapaghanda yung nasa loob ng ng perimeter wall. Yung sabihin yung mga tao sa loob. Ngayon, kapag hindi naghanda yung tao, pumasok na po yung lumusob, sabi sa Ezekiel 33, pag pumasok na po yung lumusob, marami namatay, hindi mananagot yung watchtower na nasa taas, nag-blow ng horn. Kasi nga, nag-blow siya ng horn eh. Pero, pag dumating na yung kalaban, lumulusob na, pero hindi po siya nag-blow ng horn o kaya ng trumpet. Pag may namatay sa loob at nakalusob na po yung mga kalaban, mananagot po yung watchtower. Watchtower guard o kaya yung tinatawag na yun nga, gwardiya na nasa taas ng tower. So, binanggit yan ni Lord kay Ezekiel. Tignan ko lang yung Ezekiel chapter, yung last part na lang. Ezekiel 33, verse 7. Basahin ko na lang po. Sabi po dito, sabi po ni Lord kay Ezekiel, kaya't ikaw, anak ng tao, inilagay kitang bantay sa sambahayan ni Israel. Tuwing marinig mo ang salita mula sa aking bibig, bigyan mo sila ng babala mula sa akin. So, yung sinasabing anak ng tao, nire-represent din po yun ni Jesus. So, si Jesus po ang trumpet. Siya po ay sumisigaw sa pamamagitan ng salita ng Panginoon para balaan po ang lahat ng tao na magsisi. Sabi nga ni John the Baptist, ako sumisigaw sa ilang upang ihanda ang daan ng hari o ng Panginoon. Sumisigaw din po siya. Ang pagsigaw niya at ang mga sinisigaw ni Jesus din is something like repentance, si John the Baptist. Sabi nga ni Jesus, narito ako hindi para sa mga matuwid. Luke 5:32, narito ako para sa mga makasalanan tungo sa pagsisisi. So, yung Word of God represents yung trumpets po. Yung ginagamit nila rito ng mga Israelita. Now, ano po yung presence? Walk with the Word of God and in the presence of God. Ano po yung presence of God? Dito po sa study natin, verse 6 and 13, yung Ark of the Covenant, yung kaban ng Panginoon, yun ang presensya ng Diyos. The physical presence of God represents the Ark of the Covenant. In Exodus 25, verse 21 to 22, sabi po dito ni Lord, iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban, at sa loob ng kaban ay iyong ilalagay ang tipan na aking ibibigay sa iyo. Doon ako makikipagtagpo in presence, sabi doon sa Ark of the Covenant na ito. Doon ako makikipagtagpo sa iyo, sabi ni Lord kay Moses. At mula sa ibabaw ng luklukan ng awa, sa gitna ng dalawang cherubim na nasa ibabaw ng kapan ng tipan, ay ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga utos ko para sa mga anak ni Israel. So doon makikipag-meet po. After ni Moses, mga kapatid, yung mga high priest doon na nakikipag-meet sa mga tabernacle and sa temple. So yung presence, physical presence ng Lord ay nire-represent ng arko, kaban ng tipan. John chapter 1 verse 14, sabi dito, at naging tao ang salita at tumaang kasama namin yung presence ng Panginoon. Nakasama ni John, ng mga apostol, si Jesus. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. And then, sa ating panahon, hindi natin makikita si Jesus as a personal na kanyang personality. Pero sa natin siya dapat makita o maramdaman. Sabi sa John 14:23, sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao nagmamahal sa akin. So, hindi mo man siya makita, mayakap ng physical, pero
Alam ng Lord na kaya magmahal ng tao sa Kanya, pero sa pamamaraan ng ano, sabi rito sumagot si Jesus sa kanya, kung saan tayo nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y mamahalin ng aking Ama at kami lalapit sa Kanya at kami gagawa ng tahanan kasama niya. Kasama siya. So yung presence ng Lord is sa Word of God. Yung salita ng Panginoon, presensya yun ng Diyos, ng Ama at ng Panginoong Yesus sa atin. Once na sinusunod po natin yun, hindi mo namamalayan, pagsunod mo pala, isa palang paraan yun ng Diyos para sabihin, minamahal mo pala siya. So, walk with the Lord. Walk with the Word of God and in the presence of God. So, number 3 principle, so we must bless and support the people of God. So, like Rahab to Israel. Si Rahab po, naging, because kanina nakita natin yung fear and then faith. Very important po yung dalawang bagay na yun. Pero because of, hindi lang po yung fear and faith, meron po natatakot, meron po nananampalataya na walang gawa, walang aksyon. But si Rahab meron. Itinago niya po yung dalawang espiya. So, andun yung kanyang support and then we must bless and support the people of God. Ganon din tayo. Sabi nga ni Lord kay Abraham in Genesis 12 verse 2 to 3, di ba? I will bless those who bless you and I will curse to those who curse you. Kaya kung sino man nagbe-bless sa mga anak ng Diyos, pagpapalain din siya. Roma 12:13 to 14, magbigay sa mga pangangailangan ng mga banal at magmagandang loob sa mga dayuhan. Like si Rahab, dayuhan po yung Israel sa kanila, pero nagmagandang loob po siya. Verse 13, pagpalain ninyo mga umuusik sa inyo. Alam ni Rahab, kalaban niya Israel, pero because of faith, pinagpala niya. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Hebrew chapter 6 verse 10, sapagkat ang Diyos ay hindi masama, hindi niya kaliligtaan ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod sa mga banal, yung mga tao ng Diyos, gaya ng ginagawa ninyo ngayon. So, tignan natin, Galatians 6:9 to 10, last verses. At huwag tayo manghinawa sa paggawa ng mabuti sa pagkasatak ng panahon ay mag-aanit tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. So, wala pong discrimination. Mabuti sa lahat. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Lalo na sa mga kapwa mo Kristiyano. So, tumulong po tayo sa lahat, pero siyempre, lalong-lalo na sa kapwa mo Kristiyano. Sa mga banal, sa mga lingkod ng Diyos. Kami po ni Sally ay nagpapasalamat sa mga ginamit ni Lord. At salamat sa biyaya ng Lord namin nakarating na blessing po, na financial blessing sa amin. Hindi ko po alam kung saan galing. Pero praise God po. At anyway, bahala na po ang Panginoon na pagbalik ng mga biyayang ito. So, salamat po sa Panginoon. So, parang yung teaching ngayon kanina lang po yun. So, parang ando kaagad yung kanyang application. But anyway, maraming salamat po sa inyo, sa inyong pakikinig at sa pag-aaral. So, this New Year, mga kapatid, patuloy tayong manatiling tapat sa Diyos. At kung meron tayong ginagawa nakaraang taon, gawin natin ngayon. At hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Katulad ni Rahab, mga kapatid, kitang-kita natin dahil sa takot at sa pananampalataya. Praise God. Hindi lang siya, pati mahal niya sa buhay na ligtas. Sige po, magandang gabi po at tayo ay manalangin. Amin Diyos, salamat po sa patuloy na pagpapala ninyo sa church na ito, Lord Jesus and Ministry Church. Maraming salamat po sa lahat ng inihanda mong teaching po sa church na ito para sa aming lahat dito at sa mga viewers. Kasama namin nag-aaral. Salamat po ng marami. Nataas ko po sa inyo, Panginoon, ang mga concern po ng iba naming kapatid. Patuloy na protection at kagalingan po ang aming Diyos
sa kapatid ko na high blood po, medyo mataas po yung BP, si bench. Dalangin ko rin po, Panginoon, patuloy kagalingan at strength kay nanay. Patuloy ko rin tinataas, Panginoon, ang ah, kagalingan ng complete healing kay Brother Ramil, kay John, manugan ni Sister Nancy, at gandi sa strength physically kay Sister Nancy. Patuloy ko rin tinataas sa inyo, Lord, yung anak ni Sister Grace Tolentino, nakita ko lang sa Facebook friend ko po. Ganun din po, Panginoon, ang patuloy po na kalakasan po ni Sister Archie, Lord. Complete healing, recovery sa kanya. At sa mga viewers na mga hindi ko po alam kung ano po ang inyong concern physically sa inyong katawan, kung ano man yung nararamdaman nyo, tinatas ko po ang awa ng Panginoon nawa ay patuloy na dumaloy po sa inyong mga sakit at kayo po ay patuloy na kaawaan at gumaling. Wala naman po ibang magpapagaling kundi sa pamamagitan ng habag ng Panginoon. Doon din po, Lord, si Amang, yung kahapon ipinalangin na ipinag-pray po namin at kahapon yung Bible study sa Batuhan. Salamat po sa bagong gawain na inyo pong inilagay, pinagkatiwala dito sa Jesus and Ministry Church. At sa iba pang mga gawain po na nagpapatuloy po, patuloy ko tinataas sa inyo ang ministeryo ito, Panginoon. Kayo pong bahalang mag-bless sa aming mga gawain na iniatang mo, pinagkatiwala sa Jesus and Ministry Church. Maraming salamat po, Panginoon, at tinataas ko po ang lahat. Lord, dalayan ko rin po pala si Rochelle, ang aking sa aming anak na ito. Nawa, Lord, dalayan ko po ang kagalingan po sa kanyang kalagayan, Lord. At si Mami rin po, Panginoon, patuloy pong palakasin aming Diyos. Salamat po ng marami sa iyong kabutihan, Ama. Tinataas ko ang lahat. In the name of the Lord Jesus, we pray. Amen. Salamat po, mga kapatid sa Panginoon. God bless you all po.